So ito po yung yung tanong ni Adventistang Bisayang Dasig na yan, mensahirong Adventistang Dasig. Tanong ko po, sabi niya riyan, naka-comment Efeso 2:15. Ano pong utos ang inabulis diyan? Sige, tingnan natin. Brother Gumer, ano po yung utos? Basahin nga muna natin ang iba-ibang salin po. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Basahin sana natin ibang salin kung okay po yan dyan sa sa isang computer natin para makikita po natin. Ayun, sa magandang balita Biblia, pinawalang bisan niya ang kautosang pawang mga utos at talituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hintil ay maging isang bayan na lamang at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. Ayan. So, tingnan po natin, ang ganda, pinawalang bisa daw yung kautusan na pawang mga utos at alituntunin. Yung mga alituntunin yan, unless para yung Hudyo at Hintil ay maging isang bayan na lamang. O ganda dito sa magandang balita Biblia. Doon sa ang salita ng Diyos, ang nakasulat naman, ang pader na giniba niya ay ang kautosang kasamang mga utos at mga alituntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. So, magandang tanong ho ito mga kapatidel. Brother Gomer, pagka ang nagpaliwanag ho nito ay mga ayaw sa kautusan, ay antimano kasama dyan yung ikapo, ikasama dyan yung 10 utos, sabat, mga pagkain. Lahat na yan ay inalis. Kung titingnan natin at hindi tayo, wala tayong alam sa Biblia mga kapatid, ay dali lang intindihin. Basta wala na yan. Inalis na nga eh. Kung hindi ho natin gagamitin yung tamang mga tools para unawain ang talata, muli po natin ipapaalala mga kapatid at mga taga-subaybay yung tinatawag na we have to consider the totality of Scripture. Kasi ang konklusyon, nakasama diyan yung 10 utos, sabat at iba pa, ay kung bibigyan ng konklusyon na kasama doon, ay babanggain niya ang maraming talata sa Bagong Tipan na nagsasabi na nananatili naman yan, lalo na yung 10 utos. Yung utos diyan na huwag papatay. Yung utos diyan na tungkol sa pangingilin ng sabat, wala naman diyan sinasabi na hindi na pinangilin yan kasi marami pong talata sa Aklat ng Gawa na patuloy namang inobserve yun ng mga Kristiyano. Ano po? So, ang tanong ngayon, Brother Gomer, anong utos yan o anong kautusan? Yung kautusan na may mga batas at palatuntunan. So, tandaan ho natin yan Mga utos at mga tuntunin nito. Yung utos na may tuntunin. Tandaan natin sa salita ng Diyos, ang mga utos na mayroong tuntunin. Doon sa magandang balita Biblia, pakibalikan ngayon. Mga kautosang pawang mga utos at alituntunin. So, yung utos na yan, mayroong palatuntunan tungkol dyan. Kaya tingnan po natin kung ano yung tinutukoy ho dyan. Kasi hindi po kailanman tinawag ang 10 utos o yung moral law na palatuntunan. Iba yung alituntunin. Iba po yon. Sige, ibibigay ko kay Brother Gomer yung time para sagutin ito at saka ako magsususog, mga kapatid. Yan, maraming salamat Brother Johnson. So dito, tama yung sinabi Brother Johnson sapagkat kapag binabasa po nito yung kapag binabasa ng mga taong ayaw sa kautusan, itong talata na ito, ay lumalabas na ito isang patunay na wala na yung 10 utos, di ba? Pero kung pagaganahin natin ng kaunti yung ating isip, sabi nga,
na kahit hindi na tayo magbasa pa ng talata ng Biblia, kung alam lang po natin yung 10 utos, mahirap pong tanggapin mga kapatid na dito sa 2:15 ng Efeso ay wala na yung 10 utos. Kasi alam naman natin yung nilalaman ng 10 utos igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Yung mga utos po na yan ay inuutos mismo ng ating Panginoong Jesucristo habang siya po ay nangangaral nung nandito sa lupa. So maliwanag na kung babalikan nyo itong talata ng 2:15, talagang hindi uubra na i-interpret po natin ito at ilalagay po natin yung 10 utos dito sa talatang ito. Kaya mas maganda pag-aralan po natin kasi may mga clue naman no? May mga clue naman po tayong makikita kung ano yung mga utos na binabanggit dito. Halimbawa, kung babasahin natin ito, sabi niya na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Yan. Diyan po sa termino na sa pamamagitan ng kanyang laman, alam po natin na ang pinag-uusapan dyan ay yung sakripisyo ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Sana po ay maging maliwanag po yan. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili, no? Ng kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo, ito yung paraan ng kanyang pag-aalis nitong mga kautusan na tinutukoy po dito. Kaya titingnan natin ngayon, anong mga kautusan ngayon ang may kinalaman doon sa paghahandog ni Kristo ng kanyang laman o ng kanyang sarili doon sa cross. So, kapag ganun po yung ating magiging interpretasyon, hindi po mahirap unawain, hindi ho ba? Bakit? Sapagkat alam po natin na sa lumang tipan, talagang kapag nagkasala ang tao, tandaan po natin mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay yung tinatawag ni Apostol Pablo na kalagayan ng tao, no? Kalagayan ng tao na nagkasala sa harapan ng Diyos. Yan po yung dapat nating maintindihan. So, siguro para maintindihan po ninyo, ay basahin po natin yung talatang 1, Brother Johnson, 2:1 hanggang 3. Yan. Ang sabi niya ay ganito, at kayo'y binuhay niya sa 2:1 hanggang 3. Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa talatang 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kalayawan o kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy, tingnan po ninyo, pansinin po ninyo yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. So ito yung ating kalagayan. Nung tayo ay makasalanan, ay anak tayo ng kagalitan, no? Ang sabi nga doon sa isang talata, Brother Johnson, bago ko balikan itong Efeso, doon sa Kolosas 1, ang talata po ay 21, para lamang po makuha nyo yung punto na pinag-uusapan po natin. Ang sabi po dyan sa Kolosas 1, ang talata 21 ay ganito, at kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Sa 22, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon. Pansinin po ninyo mga ginagamit ni Apostol Pablo ditong salita, mga kapatid, para pag binalikan natin yung Efeso, mas maliwanag na po siya. Ang sabi niya, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman. Nakita po ninyo, ano? Pareho yung termino na ginamit
ni Apostol Pablo doon sa Efesio 2:15 dito sa Colosas 1:22. Ulitin ko, ang sabi niya, noong unang panahon, sabi niya, nung nakaraang panahon ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. So tayo nung nakaraan sa ating gagawang masasama, tayo ay kaaway, no? Kaaway ang sabi niya. Pero sa 22, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayang upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. So napakaliwanag po nito na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon, tayo na mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan ay naipagkasundo. Yan, naipagkasundo tayo. Kaya ngayon, kung titingnan po ninyo, ano ba yung mga nilabag, Brother Johnson? Bakit tayo naging kaaway? Of course, ang mga nilabag ay yung kautusan ng Diyos. Kaya nga, malabong mangyari na ang binabanggit dito na inalis ay yung 10 utos. Bakit? Kasi nga, dahil doon, sa paglabag natin doon sa 10 utos, tayo ngayon ay naging kaaway ng Diyos. Ngayon, kung papansinin po ninyo sa lumang tipan, kapag ka nagkakasala yung mga tao, kapag sila ay nakakalabag, meron po silang mga ritual na ginagawa. May mga palatuntunan po silang ginagawa, gaya ng paghahandog ng mga tupa, ng mga baka, at ng mga kambing. Ito ay kanilang ginagawa para yung kanilang kasalanan ay magkaroon ng kabayaran, ng katubusan. Pero kung pag-aaralan po ninyo, ang sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 10, ang talata 4, no? Yung mga inihahandog nila na baka, tupa, ay hindi pala yun makakapag-alis ng kasalanan. Kaya dito po sa Efesio 2:15, maliwanag po, kung babalikan po ninyo, ito, sabi niya, tingnan po ninyo yung talatang 14. Sabi niya rito, sapagkat siya ang ating kapayapaan. Sino ito? Si Kristo. Na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kung itutuloy niyo po sa talatang 16, tingnan po ninyo, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawang sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Actually ito, makikita po ninyo, dalawa yung inalis dito ng ating Panginoon na pagkakaalit. Yung pagkakaalit, yung pagiging kaaway natin sa Diyos at yung pagkakaroon ng gap ng Israelites at ng mga Gentiles. Kaya ang sabi niya sa 17, at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, ito yung mga hintil, at ang kapayapaan sa nangalalapit. So ang ibig sabihin, yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ito po yung naging dahilan upang magkaroon po ng pagkakasundo. Ang tao at ang Diyos. Yun po yung dapat nating maintindihan. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Basahin po natin dito sa 2 Korinto sa 5, no? Ito po yung maliwanag na sinasabi niya rito. Sa 5, ang talata po ay 20. Tingnan po ninyo ang sinasabi dito. Or umpisa natin sa 18 siguro. 2 Korinto 5:18. Sabi niya, datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, ay ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo, pansinin po ninyo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin
na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, na kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. So kung titingnan po ninyo dito, babalikan ulit natin itong Efeso 2:17. Ang sabi niya rito, at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo sa mga hentil at ang kapayapaan sa nga nalalapit sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Kaya yung ginawa ng ating Panginoon dito na sinasabi sa 2:15, inalis niya inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas. Maliwanag po na ang mga utos na binabanggit dito, mga kapatid, ito ay mayroong kinalaman dun sa mga kautusan ng pagtubos ng kasalanan, at ito yung mga kautusan tungkol sa paghahandog ng mga hayop doon sa sanktuaryo sa lupa, Brother Johnson. Kaya nung ang ating Panginoon ay mapako sa cross once and for all, ang sabi niya sa Hebreo, inihandog niyang minsan ang kanyang sarili dahil sa mga kasalanan. Sa pamamagitan nito, yung pagkakasundo ng tao at ng Diyos, sapagkat ito'y naghiwalay dahil nga sa kasalanan, ito po ay ibinalik ng Panginoon. At isa pa, yung namamagitan naman sa Israel at sa Hudyo ay ganun din, sapagkat alam po natin na ang Israelita, na ang mga hintil talaga ay hindi naman naglilingkod sa templo. Hindi naman sila pwedeng maghandog ng mga baka tupa. Ang binigyan lamang ng karapatan na maghandog ng mga tupa, baka, at pumunta sa templo yung mga Israelita. So sa punto na ito, anong gagawin ng mga Gentiles? Wala. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang sabi niya dito sa talatang 13, balikan po natin yung talatang 13. Sabi niya, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahoy nalalayo, ay inilapit. Yon yung mga hintil ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga, ang nangyari dito, ang pinapaliwanag dito ngayon ni Apostol Pablo, yung hintil noon at yung Israelita na hindi magkasundo dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, sila po ay pinag-isa. Sabi niya, isang taong bago. Dito ginagawa yung kapayapaan. At ang naging conclusion nito, Brother Johnson, ito yung lagi nating sinasabi sa talatang 19. Ang Israel po at ang hintil ay pinag-isa. No? Pinag-isa po yan. Ang sabi dito sa 19, kaya ang tawag dyan, tingnan po ninyo. Kaya nga, itong mga hintil, sabi niya, kaya nga, hindi na kayo taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. So dahil sa ating Panginoong Jesucristo, inalis niya yung pagkakaalit between Israelites and the Gentiles, at ang nangyari dito sa mga hintil na ito, sila po ay naging kababayan, naging kabahagi na sila ng sangbahayan ng Diyos. Kaya maliwanag kung yung tanong, anong kautusan ito? Ito po yung kautusan na mayroong kinalaman sa pagtubos ng kasalanan, at yan po yung mga paghahandog ng mga hayop, Brother Johnson. Okay. So, maraming salamat, Brother Gomer. Ayan. At maganda po yung malinaw siguro yan sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. At base nga po doon sa sagot ni Brother Gomer, kung aalamin natin kung ano yung na-abolish ho dyan, ayon sa konteksto, ay may kinalaman po yun doon sa kamatayan ni Kristo. Ang kamatayan ng ating Panginoon ay pinakahuling handog, sabi po roon sa aklat ng Hebreo. Yung paghahandog ng mga baka, mga hayop noon, ginagawa o yun araw-araw, mayroong taon-taon. Subalit dumating ang ating Panginoon, inihandog
na minsan magpakailanman ang kanyang sarili. Yun ho ang kautusan at na may mga tuntunin na nag-alis doon sa barrier, sa padir, doon sa hadlang ng mga Hudyo at mga Hintil. Kasi ang kamatayan ni Kristo ay para sa lahat ng tao. Ayan po mga kapatid. Natandaan ho natin na yung requirements noon sa mga Hudyo pagka nakalabag, yung mga tuntunin para mapatawad, maghahandog ng hayop. Yun no ang inalis ng Panginoon. Kasi alam naman natin na ang mga Hintil ay hindi kasama sa utos na yon. Pero nung tuparin ni Kristo yon, nawala na yung pagitan, nawala na yung barrier, nawala na po yung hadlang. Meron po akong babasahing mga sagot ng mga komentary na hindi naman Adventist ang gumawa. Dito sa isang aklat na commentary, critical and explanatory of the whole Bible, doon sa volume 2, page 346, yung the law of commandments contained in Greek. Ayan. Sabi rito, the law of the commandments consisting in ordinances. Yan, pag sinabi mga ordinances, ito yung mga palatuntunan. Yung mga ritual or seremonyang ginagawa sa templo. This law was the partition or fence, bakod, no? Which embodied the expression of the enmity, the wrath of God against our sin, and our enmity to Him. Yan ay ginamit din yung chapter 2 verse 3. Tapos, ginamit din yung Romans 4:15, chapter 5 verse 20, chapter 8 verse 7. Sabi rito, Christ has in or by His crucified flesh abolished it so far as its condemning and enmity creating power. Paki-prepare nga itong Romans 14, 5 para basahin ko pagkatapos nito. Para maintindihan natin yung binabanggit ho riyan. So, sabi rito, abolish it so far as its condemning and enmity creating power and concern. Sa Colossians chapter 2 verse 14 binanggit din yon. Substituting for its new law of love, which is everlasting spirit of the law, and which flows from the realization of the soul of His love in His death for us. Yan, translate what follows, that He might make two, yung Jews and Gentiles, into one new man. Okay. So, bakit binanggit ho dito nitong aklat nito ni Jameson, Fawcett, and Brown commentary ay Romans 4 verse 15. Sabi diyan, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, datapat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsalangsang. Dito ho ay hindi sinasabi na inalis yung kautusan, kundi yung pong nagiging dahilan ng yung nagiging barrier. Yung mga palatuntunan yon. Kasi tingnan nyo, kung walang kautusan, walang pagsalangsang. Kung inalis yung kautusan, tulad ng konklusyon ng iba, edi wala ng pagsalangsang. Kaso, dami naman magsumasalangsang ngayon sa panahon natin. Edi may kautusan. O, di ba? O, ngayon, next, yung chapter 5, verse 20. Ano po ang nakasulat po dyan, mga kapatid? Ang sabi dyan, at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Na sa pamagitan ng kautusan, ang pagsuway nananagana. Bakit? Sinasabi kasi ng kautusan kung ano yung kasalanan at kung ang tao ba'y nakakasuway. Datapat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananagana ng lubhang biyaya. O di kasi kailangan ng biyaya doon sa makasalanan. Kaya yung mga talatang ito, mga kapatid, ay hindi nangangahulugan na yung akala nilang kasamang pitinanggal at inabulis ito yung moral law, ay di mali.
chapter 8 verse 7. Roma din. Si Pablo din kasi sumulat dito eh. Sabi sa chapter 8 verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. So tingnan niyo po ito ay hindi mga Adventist pero sila po ay patas sa kanilang komentary. Ay merong mga ayaw sa kautusan ay hindi daw maaari kasi ang laman pakikipag-alit laban sa Diyos at ayaw sa kautusan. Ibig sabihin po mga kapatid, ang tanging inalis ho rito, ito pong tinupad ng ating Panginoon, yung kanyang kamatayan. Yung mga palatuntunan na pag naghahanda, nag-asala ay maghahandog. Naghahandog. Yun ang binanggit ni Brother Gomer. Sa pagitan ng paghandog na sa kanyang sarili, nawala na po yun. Yung barrier na yan. Kaya ang mga Hudyo at mga Hintil ngayon, pag nagkakasala, ay wala na po yung susundin mong alatuntunin para mapatawad ang kasalanan. Pare-pareho na lang, iisa na lang po ang gagawin. Ito po ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Jesucristo at siya ay patatawarin po niya tayo. At isa po namang aklat po, yung The Bible Knowledge Commentary, An Exposition of the Scriptures, Volume 2, page 626. Ang sabi naman dito, Paul now describe how and why this enmity came to an end. The animosity between believing Jews and Gentiles ceased because by Christ's death in his flesh suggests his actual physical death. Colossians chapter 1 verse 22. He rendered the law operative. Yung Greek ay katargizas in believers' lives. So ang Jews and Gentiles were enemies. Hindi sila magkaisa, no? Hindi sila magkalaban sila noon. Because the former sought to keep the law with its commandment and regulations. So, kailangan sumunod sa mga alituntunin ang mga Hudyo sa panahong iyon. Kaya nga ginamit yung Colossians chapter 2 verse 14, ay alam naman natin yan, mga palatuntunan din yung inalis dyan, mga kapatid. Kaya, kung meron pong mga nagsasabi, bigyan ng interpretation, yung nawala ay yung Ten Commandments, papaano ngayon yung mga binasa natin dun sa aklat ng Roma, na kung walang kautusan, wala rin pagsalangsang. Yung sa 8, 7, ganun din, mga kapatid. Kaya kailangan natin talagang titingnan yan na walang bago gawing doktrina, bago magbigay ng konklusyon, titingnan kung may babanggaing mga talata sa Biblia. Ganun ho ang pag-aaral, mga kapatid, ng salita ng Diyos. So, additional, Brother Gomer, bago tayo punta sa next question. Pinasiguro yan, Brother Johnson. Lagay ko maliwanag na po yan. Lagi lang po natin tatandaan na kaya po tayo nahiwalay sa Diyos ay dahil sa kasalanan. At ang kasalanan, Brother Johnson, yan yung paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya kung titingnan po ninyo, kung dito sa Efeso 2:15, tatanggalin niyo po yung kautusan ng Diyos, lalabas, hindi na po natin kailangan ng katubusan. Hindi ba, Brother Johnson, ano? Kasi ngayon, paano pa tayo mangangailangan ng katubusan? Wala na yung kautusan, wala na tayong lalabagin, hindi na tayo magkakasala dapat. Pero hanggang ngayon kasi, Brother Johnson, yung kamatayan ng ating Panginoon na binabanggit doon sa Efeso 2:15 sa pamamagitan ng kanyang laman, ayan ay nananatiling epektibo hanggang sa mga panahong ito. Kaya nga, kung nananatiling effective yung pagtubos na ginawa ng ating Panginoon, ang ibig sabihin, nananatili yung kautusan na nilalabag pa rin ng tao hanggang ngayon. Yan lang po yung dapat nating maintindihan dyan. Kaya nga ang paanyaya ng Diyos, tayo ay makipagkasundo. Ang ibig sabihin ng pakikipagkasundo, abay wag mo nang lalabagin yung kanyang kautusan. Ganun lang po kasimple kasi yun eh. At yung paglabag na ginawa noong una ay pinalampas niya na yun. Ibig sabihin,
pinatawad niya na yun dahil sa kamatayan ng kanyang anak. Eh ngayon naman na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mamuhay sa kanyang kalooban, inihandog niya yung kanyang anak para tayo matubos, anong ipapalit natin? Anong igaganti natin? Patuloy ba tayong lalabag? So yan po yung ating dapat na maintindihan dyan, Brother Johnson. Okay.